Pagod na ako sa pagpapahinga, panahon na upang bumangon sa pagkakahiga. Nararapat ng bigyang kahulugan ng paghinga at ang 365 na pahina. Sa edad ng 18 taong gulang, panay ang tanong kung anong kulang. Ang aking pagkalito umabot sa sukdulan, kaya minsan di maiiwasan na gusto ko na sukuan. May mga bagay na bawal pero nais masubukan, kaso ayoko naman makita sarili ko sa kulungan. Noong ang pag-ibig sa sarili natutunan, pagbangon naging mas makabuluhan. Sa wakas mayroon ng katuturan, hindi na naliligaw, mayroon ng patutunguhan. Wala na akong oras para sa mga kaguluhan at mga bagay na di naman na dapat pagtuunan. Kung makapal na ang balat at tumahaba na ang sungay, tumutubo ang pakpak, lumalabas ang tunay ko na kulay na hukay. Natatago husay at ang aking katawang lupa tila muling nabuhay. Naging suwa ilaging kasama ang barkada, gabi-gabing lasing paggalagala sa kalsada. Nagbibinata na ang bunsong anak ni mama at ni papa, pinopormahan na ang hinahangaan na dalaga. Bata ka pa kaya magpakasaya, pero matanda ka na kaya wag ka na magaksaya pa. Kaya wag ka magpapabaya, iakma sa tama ang karapatang maging malaya. Sa kasamaang palad masyado naging mapusok ang pagmamalaki, di ko na nagawang malunok sa sarili kong apoy. Ako natupok ang nadulot na ulot, ngunit may aral na napulot. Wag sayangin ang bawat sandali, samantalahin wag ka magmamadali ang oras. Kung gaano ka kupad, ganon rin katulin at hindi na mababawi. Nagbabakasakali ikaw ay matulungan, kaya binabahagi ang mga natutunan ng mga panahon na ako ay naguluhan at duguan sa laban ng buhay na para bang suntukan. Pagkadismaya at mga maling desisyon na nagturo sa akin kung saan ang tamang direksyon, dire-diretsyon. Tinahak at tinapak ang mga paanan, di kinegwestiyon. May mas malawak pa na mundo paglabas sa parisukat. Nagkalat ang mga aklat na kailangan lang naibuklat. Mga bagong pinto ang dapat na itulak, mga mata ay imulat. Inulat ko lang kung paano ako nakaraos.